theory of evolution, tayong mga tao nagmula sa lahi ng mga unggoy. Kaya naman may mga naniniwalang may mga taong tinutubuan ng buntot. Pero totoo ba ito o kathang isip lang? Usap-usapan ngayon sa West Bengal sa India si Chandre Oraon. Lalaking tinubuan daw ng mabuhok na buntot. Dahil sa pagkakaroon niya ng 14 na pulgadang buntot, pinaniniwalaang reincarnation siya ng monkey god ng mga Hindu na si Hanuman. Dahilan para sambahin din siya ng kanyang mga kababayan. तो भगवान समझ के हमारे पास आता है बहुत दूर से आता है तो हमारे लिए अच्छे हमारे पुत्र और इसका जन्म भी वो हनुमान जी के पूजा के दिन ही हुआ है तो मुझे भी पूरा विश्वास है जी। ये मेरा भैया का बेटा है, उसका वो बहुत दिन से बुखार है, बहुत दवा खिलाया वो नहीं छूट रहा था, इसलिए दिखाने के लिए कुछ। Sa China, meron ding naiulat na taong meron ding buntot. Ang 7 buwang gulang na sanggol na si Xiao Wei. Ang sinasabing buntot daw nito may habang 10 centimeters at patuloy raw itong humahaba habang lumalaki ang bata. Pero ayon kay Dr. Fernando Acance, orthopedic surgeon, spina bifida o isang uri ng birth defect ang naitalang mga kaso sa India at China. 4 sa bawat 10,000 mga tao raw ang pwedeng magkaroon nito. May 3 klase ang spina bifida. Kapag hindi raw na-develop ang spinal cord, posibleng tubuan ng excess skin o sobrang balat ang isang tao, katulad ng nangyari sa sanggol sa China. Pwede siyang lumaki kasi ang spina bifida, meron din siyang tinatawag na meningocele. When you say meningocele, yun yung fluid-filled sac. So ang laman nun parang tubig. Yun, in that case, kakailanganin mo talagang tanggalin. Isang rare case daw ang kaso sa India. I think kagaya ng regular na buhok, pwede siyang humaba. Dito sa Pilipinas, bulong-bulungan at paksa na mga kwentong bayan na di umano may mga buntot din daw ang ilang mga katutubo sa Mindoro. Sinuri namin ito. Nagtungo ang aming team sa Bundok Sipuyo sa bayan ng Santa Cruz sa Mindoro Occidental, kung saan naninirahan ang isa sa pinakamatandang mga tribo ng Mangyan, ang tribong Alangan. Mga taga Maynila, nagsasabi may buntot ang mga. Doon daw sa may Mount Halcon, meron daw talaga diyang hindi bumababang mga batangan. Ayon sa kwento, meron daw upuan na may butas na sinushoot yung puwet. Dahil pahirapan ang pag-akyat, minabuti ng aming team na sumakay ng traktora kasamang ilang lokal na opisyal ng barangay Pinagturilan. 6 na ilog ang kanilang binaybay. At dahil may mga pagkakataong biglang tumataas ang tubig, ilang beses ding nabalahaw ang traktora. Matapos ang 2 oras na biyahe, mahigit 2 oras namang lakaran, hanggang sa narating nila ang sitio Kanruan. Ang pamayanan ng tribong Alangan na ang populasyon mahigit 300. Mama
Wamari mo sa ugbos! Kanya magalay sa ugbos! Bilang simbolo ng kanilang malugod na pagtanggap sa aming team, isang ritual ang isinagawa. Kanang minduro! Dahil sinuwan sa bakla, sa wawa! Mulat sa pool sa aming mga magulang. Ito hanggang dito talaga ang aming ginagawa. Magre-ritual kung may mga dumalo. Yan ay pagre-ritual namin para iwasan natin yung masama. Para tinanggap ng mabuti na ang mga dumating. Matapos nito, dito na sila tinanong tungkol sa mga kwentong bayan na di umano meron silang buntot. Kung may buntot, hindi pinutol, patay na. Hindi totoo. Talagang walang buntot kami ay. Tika kung mayroong buntot, sa harap. Ayan. Ang napagkakamalang buntot. Sobrang tela mula sa kanilang agabay o bahag. Kaya kami mapagsabihan ng mga Tagalog na may buntot dahil ito sa dulo ng aming tila. Nagamit namin to. Kung mayroon, hindi rin namin pinagtatanggi na mayroon. Dahil yan ay kultura na mayroon. Ay, kaya lang, sa tutulang, sa amin sa halangan, talagang wala. Kung may mata rin kayo ng dalawa, parehas lang naman tayo. Ay nakita ninyo ang may buntot kung wala. Kasuwa, pinag-ipatol. Bibihira raw kasing bumaba sa kapatagan ang mga tribo, kaya kumalat ang mga kwento. Dagdag ng kanilang lider na sasaktan daw sila sa ganitong mga kwento-kwento. Masasakitan kami doon, sa kami ay sinasabihang may buntot, wala naman kaming buntot. Tang mayroon lang dito sa amin sa Mindoro, yak amo, matsin, doon sa mga gubat. Palanakaw pa sa aming mga tanim. Kami mga sanay na, hindi na talaga nawawala. Gabi at araw, diyan na talaga yan. Hindi na pwedeng tanggalin. Kaya kung tanggalin ito, kalimbawa sa mga Tagalog, may mga Tagalog sabing tanggalin, ay kami nagagalit na. Dahil ito na talaga ang aming kayamanan na hindi pwedeng walain sa amin. Sumaring ang kwentong ito ay nagsimula dahil nga ang mga mangya natin ay sa bundok naninirahan at bihirang-bihira mo makikita sila nung una. Kaya marahil ay nagkaroon ng kwentong katatawanan, kwentong bayan, kwentong likhang isip na lumala hanggang sabihin sila na sila ay may buntot. Tigilan na raw ang mga kwento dahil ang higit na kailangan ngayon ng mga taga rito, tulong. Para maipagpatuloy nila ang kanilang pamumuhay, mapangalagaan ang kultura at tradisyon. Wamari mo sa ugbos! At maipagmalaki imbes na paghinalaan ng kung ano-ano.